Meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Halos lahat naman tayo ay nakakaranas ng pag-uusig. Kung papakinggan natin ang kwento ng iba't ibang mga kapatid sa iba't ibang mga lugar, yung mga kapatid na naanib tapos kontra sa kanila yung kanilang kamag-anak, yung kapatid na naanib na nagalit sa kanya ang kanyang asawa. Di ba? Ang lola ko nga lang noon, noong maanib ang lola ko, hiniwalayan ng lolo ko. No? Tapos, noon namang naanib na later on yung lolo ko, dahil nakita niya naman na totoo yung inaniba naman ng lola ko, na nung una ay inaaway niya yung lola ko, nung naliwanagan siya, naanib naman din siya, yung lolo ko naman itinakwil naman noong kanilang mga kamag-anak. Kaya, kumbaga, kabit-kabit yun eh. Kayo siguro po, meron kayong bahagi ng ganon, na maaaring meron sa inyo nung maanib tinanggalan ng mana, tinakwil ng mga kamag-anak, at iba-iba pang mga istorya. Marami yan, mga pag-uusig na yan. Kaya nga tinatanong natin sa ating paksa ngayon, ba't pinapahintulot ng Diyos na usigin ng mga kaaway yung kanyang mga lingkod sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia? Isang paksa na magtuturo sa atin ng karunungan ng Diyos, ng wisdom na nasa likod ng mga bagay na ito. Kaya dito po sa ating pag-aaral, siguro dito marirelieve yung ibang mga question sa ating mga kaisipan na parang minsan maibubulalas mo nga sa sarili mo, parang masyado ka namang inaapi. Na kung hindi mo maintindihan ng Diyos, baka mamaya ang maisip mo ba't ganon? Para ba akong pinapabayaan ba ako ng Diyos? O bakit ba pumapayag ang Diyos na ganito na masyado naman akong argabyado? Na wala ka namang ginagawang masama, hindi ka naman nangaargabyado ng kapwa, di ka naman namin merwisyo, ba't ganon? Diba? Maraming mga pangyayaring na-experience mo na pag-uusig at persecution. At na wala ka namang ginawang masama sa ibang mga tao doon sa mga umuusig sa'yo. Pero ganon, masidhik sila sa pag-usig. At ito po mga kapatid, alamin natin kasi yung mga unang Kristiyano, di ba may pag-uusig sila noon sa mga Hudyo. Ngayon nga sa atin, makikita mo, sabi nga ng kapatid na Eli, ganun ka, parang masasabi mo, kasama mo mismo sa loob ng iglesia, may kasamang umuusig sa'yo. Ba't may nangyayaring ganun? Bakit tayo mga kapatid, minsan nanay mo, tatay mo, inuusig ka? Yung mga kabataan, kung minsan hindi makadalo dahil hinihigpitan na ng kanilang mga magulang dahil sa pagkaanib nila. To the point na pinahihinto na nga ng pag-aaral yung iba. Kaya mahalaga maintindihan natin ang reason and wisdom behind. Dahil sabi nga po ng kapatid na Eli, isa sa mga pinaniniwalaan natin, bawat salita ng Diyos, mayroong kasamang karunungan. Mayroong wisdom na nasa likod na dapat nating maintindihan. Bakit ipinahihintulot ng Diyos yan na inuusig tayo, pinipighati tayo ng mga kaaway? Kasi hindi lang naman usig Kasama yung mapighati tayo na talaga para bang ang kanilang kaligayahan, pahirapan ka. Para masayang-masaya sila na yung mga umuusig sa atin, pag nahihirapan tayo, tuwan-tuwa sila. Yung iba nga, pinapanalangin pa nga na mamatay ka na O kaya mapahama ka na Kaya alamin natin, ibig ba ng Diyos, mga kapatid, mapighati at usigin ang kanyang mga lingkod dun sa kalooban ng Diyos per se? Kung ating aalamin yon at sa kanyang kalooban ay tatanungin natin, gusto ba ng Diyos na inuusig tayo? Sabi ni Kristo, doon sa 26:14 ng Gawa, at ng mga pasubasob sa lupa kaming lahat, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Ebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matulis. Tinanong ni Kristo si Saulo, ba't mo ako pinag-uusig? Kasi noong usigin niya ang iglesia, tinatalian niya yung mga lalaki at mga babae. Sabi dun sa 22:4 ng Gawa, akin ang wikang pinag-usig ang daang ito, yung iglesia, hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Dahil hindi pa niya nakikita si Kristo, pinag-uusig niya ang pinag-uusig ni Saulo, ang iglesia. Nung magkita sila for the first time, ang tanong sa kanya ni Kristo, ba't mo ako pinag-uusig? Imagine, nun niya lang nakita. Sabi ni Pablo, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Nun lang sila nagkita. Paano siya pinag-uusig? Kasi ang pinag-uusig niya, ang iglesia. Tinatalian, ipinapasok sa bilangguan yung mga lalaki, yung mga babae.
Bakit po si Kristo ang umaako nung pag-uusig niya? Kasi di ba doon sa 25:40 ng Mateo, ang sabi, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid. Kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. O kung pinakain mo siya, kung pinakain mo yung kapatid niya, pinakain mo siya. Di ba? Kung hindi mo pinakain yung kanyang kapatid, siya ang hindi mo pinakain. Kaya sabi niya, ba't mo ko pinag-uusig? Bawat harm, bawat masakit na salita na sinabi mo sa anak ng Diyos o sa kapatid ni Kristo, ang nasasaktan si Kristo. Siya ang nakakaramdam noon. Bakit? Kumbaga, bawat pagkakataon, halimbawa, pinagkakaitan mo yung kapatid ni Kristo, siya yung pinagkakaitan mo. Kaya nga sabi niya, ako'y nagutom, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Sabi niya doon sa mga nasa kaliwa. Kaya po ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsasuffer noong pain, nung bawat masama na gagawin mo sa Kristiyano. Kaya si Kristo ang nagsabi kay Pablo, na noon pa lang sila sa pagkakataon na yung nagkita, sabi, bakit mo ako pinag-uusig? Kasi nga, ang pinag-uusig ni Pablo, yung mga kapatid ni Kristo o ang iglesia. Kaya sa tanong natin, kung tatanungin mo ang Diyos, ibig ba ng Diyos na napipigati at pinag-uusig yung kanyang mga lingkod? Sigurado hindi. Kaya, kung hindi gusto ng Diyos yun, na nagmamanifest doon sa sinasabi ni Kristo. Kung hindi ganon, sana nung nagkita sila ni Pablo, sasabihin ni Kristo, Pablo, okay ang ginagawa mo. Kung yun ang gusto ng Diyos. Hindi naman yun. Kaya sabi ni Kristo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matulis. Kaya po ang implikasyon noong salita, hindi gusto ng Diyos yung pag-uusig na ginagawa sa kanyang mga anak. Ang katunayang hindi gusto ng Diyos yun, ang may trabaho nun si Satanas Paano yun ang gusto ng Diyos? 12 ng Apokalipsis. Gs. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan. Ito, sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. O yan, tagausig. Sa Grego ang nakalagay persecutor o accuser. Kataigoros, sabi sa Griego. Against one in the assembly. That is a complainant at law. Specifically, Satan, accuser. Kaya yan, sabi nga doon sa 13, at nang makita ng dragon na siya'y inihagi sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Kaya yung pag-uusig, trabaho po yan ni Satanas. Siya ang usig ng usig sa mga Kristiyano. Sumbong ng sumbong. Kumbaga, pagka nagkasala ang lingkod ng Diyos, siya yung tagapagsakdal sa ating mga kapatid. Sinasakdal niya na parang, kumbaga sa korte, siya yung piskal, taga-usig. Sasabihin, kumbaga, yan, may kasalanan yan. At merong probable cause. Ganon yung mga piskal ganyan ang sinasabi ni Satanas, kumbaga, may kasalanan yan. Hinalikan yan yung hindi naman asawa, may kasalanan yan. Ganyan, saan ka? Siya yung nagpapain, siya yung nanunukso. Pero gagawin niya, pagka ikaw ay nahulog doon sa panunukso niya, susumbong ka niya. Ganon ang kanyang trabaho, uusigin ka niya, ipagsasakdal ka niya. Kaya po, yung trabaho ng pag-uusig sa mga lingkod ng Diyos, ang main accuser ng mga lingkod ng Diyos, si Satanas ayon sa Biblia. At bukod sa kanya, meron siyang mga galamay, meron siyang mga kasangkapan, yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga ayudante, kumbaga, sabi doon sa 15:19 ng Juan, kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kaya hindi lang si Satanas ang nang-uusig, pati yung mga taga-sanlibutan na mga alipores ni Satanas. Kasi siya yung number 1 na accuser At yung kanyang mga cohorts, yung mga taga-sanlibutan. Kung kayo anwi ka, mga taga-sanlibutan, iibigin ng sanlibutan ng kanyang sarili.
Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanlibutan. Kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin niyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Sino yung uusig? Di yung taga sanlibutan. Sino ba yung mga taga sanlibutan na uusig? Tignan niyo po ang sinasabi ng Biblia. 3:12 ng ikalawang Timoteo. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Yan, salita ng Diyos yan. Yan po ay may kasiguruhan. Lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo. Tanong mga kapatid, gusto nyo bang mabuhay na may kabanalan kay Kristo? Ano ang sagot natin? Pag sagot mo ng oo, isang bagay na ang may kasiguraduhan. Alin yon? Gusto mong mabuhay na may kabanalan kay Kristo? Ang klaro ng sabi ng Biblia. Lahat, sa walang puwera, lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Yan, salita ng Diyos yan. And that is with certainty. Magbabata ka talaga ng pag-uusig. Di uusigin ka. Sino ang uusig? Kung kukunin natin ang logic, yung gustong mabuhay na may kabanalan, yun ang magbabata ng pag-uusig. Sino ang manguusig? By logic, di yung ayaw mabuhay ng may kabanalan. Dahil kung ikaw, gusto mo mabuhay na may kabanalan, ikaw yung magbabanalan. Yun naman, sila yung nakahanay dun sa mga manguusig. Kasi ang inuusig, yung lahat ng may gustong mabuhay na may kabanalan. At ang uusig naman, siguradong hindi ang uusig sa'yo, yung gustong mabuhay na may kabanalan. Nakakapagtaka yung isang kapatid na lalaki, minsan umiiyak. Sabi niya, nung isang beses na nakikipag-usap siya, hindi ko nga po maintindihan Nung ako po nambababae, nung ako po'y sugarol, nung ako po'y nakalugmok sa bisyo, hindi nagrereklamo yung asawa ko Okay lang sa kanya Kung kailan po ako umanib sa iglesia, at kung kailan ako nagpapakatino, nagtataka ako, ngayon ako inaaway. Di ba? Ba't ganun? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nun, yung umuusig doon sa gumagawa ng kabanalan, yun naman yung ayaw ng kabanalan. Bakit mo naman uusigin kung gusto mo ng kabanalan? Sa panahon na kung kailan nagpapakatino yung asawa, at saka inaaway. Ba't kayo ka dumadalo dyan? Ba't kayo ka nagpupunta dyan? Noong ang pinupuntahan ay kabaret, noong ang pinupuntahan ay sugal, noong ang pinupuntahan ay bisyo, okay lang sa kanya. Parang, kumbaga, sabi nila sa kolokyal, chill lang siya. Okay, chill lang siya. Noong ngayong nagpapakatino yung asawa at ang pinupuntahan ay prayer meeting, ang pinupuntahan ay pasalamat. At saka ba naman inaaway nung asawa? Ibig sabihin? Ayaw nung asawa ng kabanalan. Yung may gusto ng kabanalan, ang umuusig, yung ayaw ng kabanalan. Mantakin mo kung hindi ba naman sira ang patunog mo. Kung di ba naman yun may diferensya? Kung hindi ka ba naman may mali? Kung kailan nagpapakatino, saan ka nakakita ng ganun? Di ba talagang, kaya alam nyo mga kapatid, merong ganun Merong ganun. Kaya nga sabi ng Biblia, datapuat ang masasamang tao at ang magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. O yung masasamang tao, yun ang lumalagay na taga-usig ng mga taong sa Diyos na gustong mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus. Yun ang sinasabi ng kasulatan. Kaya pagmasdan ninyo mga kapatid, mag-aral lang kayo, magpapakatotoo lang. Tingnan ninyo yung mga umuusig sa atin. Mag-aral ka. Nakakita ka na ba ng umuusig sa atin na mabubuting tao? Ay, naku. Meron bang ganon na ang record, yung mabubuting tao, inuusig tayo? Naku, hindi. Ang umuusig sa atin, yung mga iglesia ni Manalo. Kayo na magsabi, anong klase ba yan? Mabubuting tao ba yung mga yan? Yung mga umuusig na yan, mabubuting mga tao? Ay, naku. Saan ka naman halimbawa makakakita? Mabuting tao ka ba? Kung ikaw, yung isang tao halimbawa ayaw ng maglasing, uusigin mo, mabuting tao ka. Yung isang tao ayaw ng kalokohan, ano ka? Uusigin mo, mabuting tao ka. Ayaw sa Diyos-Diyusan, inuusig mo, mabuting tao ka. Paano ka naging mabuting tao? Yung ayaw sa Diyos-Diyusan ang inuusig mo. Di tayo na po ang mag-iisip, mga kapatid. Kung mabubuting tao ba yung mga pati magulang nila, di ba?
pinapalayas, ginigipit. O edi, kayo na magsabi kung mabubuting tao yung ganun. Kayo na ang mag-assess, kayo na ang mag-aral, kayo na ang bahala sa loob ng iglesia, uusigin ka. Aber, sige, kayo po ang magsabi. Kung mabubuting tao yung ganun. Okay, ngayon, bakit pinapahintulutan ng Diyos na usigin at pighatiin ng mga kaaway ang mga lingkod ng Diyos sa iglesia ng Diyos? Ayon sa Biblia. Sa kabila ng ayaw naman ng Diyos na pinipighati yung kanyang mga anak, ayaw naman ng Diyos na tayo'y mahirapan. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos, itinuro niya sa atin kung papaanong ang isang ama, mahal niya ang kanyang anak, ganoon tayong minamahal ng Diyos eh. Kung ikaw nga, mahal na mahal mo yung anak mo, gamitin mong batayan ang iyong sarili, kapatid. May anak ka. Mahal mo yung anak mo. Gusto mo ba yung anak mo napipighati? Di ba, makita mo nga lang yung anak mong mahal na mahal kapag umiiyak. Parang ikaw yung ikaw yung nasasaktan eh. Pag nakita mong may sakit yung anak mo, ikaw ang nagdaramdam eh. Di ba ganun ang isang nagmamahal na magulang? Pagkatapos ikaw naman ang magsasubject dun sa anak mo na papahirapan mo, balinto na yun. Are we better than God? Hindi po. Napakalaking kalapastanganan na para bang isipin mo na para bang mas magaling ka pa at mas mahusay ka pa sa Diyos. Na ikaw na tao na marunong magmahal sa iyong anak, ayaw mo na yung anak mo ipinahihirapan, ayaw mo na yung anak mo inuusig. Minsan nga to the point na nai-spoil mo pa yung anak mo dahil ayaw mo ngang mahirapan eh. Mas mabuti ba tayo kaysa sa Diyos? Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi ganun. Huwag namang mangyaring pangahasan natin na parang makaramdam ka ng parang you are better than, parang nakakaano man sabihin, nakakahalay-halay mang sabihin. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos, tinuruan niya tayo kung paano yung damdamin ng isang ama, mararamdaman mo yun ayaw mo nun. Pero bakit pinapahintulutan ng Diyos na usigin tayo? Bakit napahihintulutan niya yon? Tuklasin natin sapagkat may karunungan pala sa likod ng mga bagay na yan na sinasabi ng Biblia. Tingnan niyo po pag-aralan natin. Talasan niyo ang pakikinig, mga kapatid. 1:4 patuloy ng 2 Tesalonica. Anupat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos. Nagkakapuri sila. Sa English, ang sabi na ginamit na salita, dun sa nagkakapuri, we ourselves glory in you. Para bang it's a sort, parang a way of saying na kapurihan namin o kaluwalhatian namin ng mga apostol. Kaluwalhatian ng mga mangangaral ng iglesia na nasa iglesia ng Diyos specifically. Sa aming sarili, nagkakapuri kami, we glory. O nagmamapuri kami sa inyo, sa mga iglesia ng Diyos. Bakit? Dahil sa inyong pagtitiis. Pagka pala ang kapatid, ay natutong magtiis, kaligayahan pala sa mga ngaral yun. Glory pala sa kanya yon. Na yung kanyang inaakay ay marunong magtiis. Nagkakapuri kami dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Natutuwa pala yung mga apostol pagka yung mga kapatid na inaakay nila ay natuto ng pagtitiis sa pananampalataya at sa lahat ng pag-uusig at sa kapighatian na tinitiis nila. Hindi pala nahahapis yung mga apostol pagka nakikitang yung mga kapatid ay nagtitiis. Siyempre, pagka sinabi mong nagtitiis, ba't ginagamit po yung salitang nagtitiis? Ginagamit yung nagtitiis kapag ka nahihirapan. Di ba ganun, ano? Di mo naman sasabihin na, nagtitiis nga ako dito ng pa-swimming-swimming lang Ganun ba? Nagtitiis nga ako dito ng paupo-upo lang, painom-inom lang Hindi ganun ang nagtitiis. Ang nagtitiis, kaya ginagamit yung salitang nagtitiis, nahihirapan kasi. Pinipighati, pinag-uusig. Pero hindi pala nalulungkot ang mga apostol doon. Nagkakaglory sila na makita yung pananampalataya at pagtitiis sa lahat ng pag-uusig at kapighatian na nararanasan ng mga kapatid sa Tesalonica. Nagkakapuri pa yung mga apostol. Bakit?
na isang tandang hayag. Ayan, kaya pala sila nagkakapuri, natutuwa sila pag yung mga kapatid ay pinag-uusig at nagtitiis. Pag ang kapatid ay pinipighati at nagtitiis, natutuwa sila. Nag-glory sila. Kasi yung kapighati ang ginagawa sa kanila ng kaaway, yung pag-uusig, ang sabi ng Biblia, isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Yun palang pag-uusig na nagiging dahilan ng pagtitiis ng kapatid sa iglesia. Dahil pagka wala namang mga pag-uusig, hindi ka naman magtitiis. Kaya nga nagtitiis ka dahil nga mayroong mga pag-uusig. Nagtitiis kang hindi ka gumaganti ng masama sa masama. Di ba? Nagtitiis ka na hindi ka nang aalipusta o gumaganti ng alipusta doon sa mga nang-uusig sa'yo. Nagtitiis ka na lang. Hindi ka pumapatay. Hindi ka nag-aamok. Yun pala, kaya naluluwalhati ang mga apostol, sabi ng Biblia, isang tandang hayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Na ano po yung magiging paghukom ng Diyos? Na yung pag-uusig na tinitiis ng mga kapatid sa iglesia, sa kanilang pagtitiis at pananampalataya, nagiging tanda na hayag. Tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yun pala, nagbibigay pala ng dahilan para ariin tayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yung nagtitiis tayo sa pag-uusig. Yung hindi tayo gumaganti ng masama sa masama. Yung hindi pag pinag-usig kayo, nagwawala ka na. Inuusig tayo, nagtitiis tayo. Nagpapatuloy tayo sa pananampalataya. Inuusig ka, hindi ka humihinto. Inuusig ka, hindi dahil sa pinag-usig ka, pinaputol mo na yung buhok mo. Hindi. Talagang pinangangatawanan mo yung pananampalataya mo. Dahil sabi ng mga kasama mo, inuusig ka. Tingnan mo nga ikaw, tsura mo mula nang naanib ka dyan, nagmukha ka ng losyang. Di ba? Pero hindi ka bumibigay doon. Inuusig ka na, hindi ka nagdadamit ng kagaya nila na labas ang lahat ng lalabas. Ikaw okay lang. Ba't ganyan ang tsura mo? Ba't ganyan ang damit mo? Ba't ayaw mo ng mga kagaya ng mga suot namin, ng mga less? Lahat ni less, di ba? Kasi, higa naman tayo. Sabi nga ng kapatid na Eli, nauso na yung less na yan. Nag-umpisa lang ng sleeveless, di ba? Tapos, naging backless. Ngayon, hanggang nakinauwian, burlesque. Di ba, ganun na kinauwian Talagang, wala ka ng, kumbaga sabi, yung sinasabi nga, wala nang matitira sa imahinasyon mo. Bakit nagkakaganon? Kasi yun ang nasa sanlibutan. Inuusig ka. Ganito, ganyan. Hindi ka bumibigay sa mga ganon. Kahit sabihin pang, mukha ka na ikang lola. Hindi bale. Lola ka man, maganda ka naman sa paningin ng Diyos. Di ba? Ikaw nga, mukha ka nga talaga namang mukha kang socialite. Maganda ka rin sa paningin ni Satanas. Di ba? Kasangkapang ka ng diablo sa katakot na kasalanan. Yung mga pag-uusig, mga kapatid, pagka tinitiis pala natin yon, ang sabi ng Biblia, isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Na ano yung magiging matuwid na paghukom ng Diyos? Dun sa mga umuusig at sa pag-uusig na nararamdaman natin. Na tayo ang wikay ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Na dahil doon sa kaharian ng Diyos na yon, nagbabata rin naman kayo. Pagka pala tayo inuusig at nagtitiis tayo, hindi tayo gumaganti ng masama sa masama, nagpapatuloy kang nananampalataya, nagkakaroon pala tayo ng tandang hayag na paghukom ng Diyos, ng matuwid na ang ihahatol niya. Alin yung ihahatol niya? Ang hatol niya, pag nagtitiis ka dun sa mga pag-uusig na ganon, ang tandang hayag ng paghukom ng Diyos, ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang sabi ni Pablo. Ba't sinasabing tandang hayag ng matwid ng paghukom ng Diyos? Na pagka ang Diyos ay hukom na, nagiging hayag na tandang matwid yung ginagawang pag-uusig sa atin ng ating mga kaaway. Tingnan po ninyo ha. Pakinggan nyo itong mabuti mga kapatid. Ulitin natin ha. 1:4 patuloy ng 2 Tesalonica. Ano pat kami
sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Nagkakapuri sila pagka tayo nagtitiis ng kapighatian, nagpapatuloy sa pananampalataya. Dahil sa lahat ng kapighatian ng wikang inyong tinitiis, na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Na dahil dito, dahil doon sa kaharian ng Diyos na yon, nangagbabata rin naman kayo. Napipighati kayo, pero nagtitiis kayo. Dahil doon sa kaharian ng Diyos, na inaari tayong karapat-dapat makapasok doon dahil sa ating pagtitiis. Ngayon, kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang pumipighati sa inyo. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan. O di tama naman yung sinasabi ni Pablo. Walang makakatutol sa sinasabi niya. Kaya pala sila natutuwa pagka nakikita nila ang mga kapatid na habang pinipighati, nagtitiis. Habang pinipighati, nagpapatuloy sa pananampalataya. Isang tandang matuwid yun ng paghukom ng Diyos. Anong klaseng paghukom? Ngayon sabi niya, kung isang bagay na matuwid sa Diyos, yung paghukom niya, nagantihin ng kapighatian ng mga pumipighati sa inyo. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Sino yung mga yon? Yung mga pumipighati sa mga kapatid, hindi kumikilala sa Diyos yun. At sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya pala matuwid na paghukom ng Diyos yon, na habang pinipighati ka, ikaw ay nagtitiis. Pinipighati ka, ikaw ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Nagiging karapat-dapat ka o nagiging worthy ka na makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Di ba napakaganda? Ikaw man ngayon lumagay sa kalagayan ng mga apostol, nakita mo yung kapatid, inuusig, nagtitiis. Malulungkot ka ba? Nakita mo yung kapatid, inuusig, nagpapatuloy sa pananampalataya, nagtitiis. Malulungkot ka ba? Ba't naman ako malulungkot kung ako man yung mga apostol? Pag nakita ko silang nagtitiis, nagpapatuloy sa pananampalataya, habang sila'y pinag-uusig, yun pala ang nagiging passes mo para ka makapasok sa kaharian ng Diyos. O hindi matutuwa pa ako, okay yan. Inuusig ka, nagtitiis ka, inuusig ka, nagpapatuloy ka sa pananampalataya, ay masaya nga sa pakiramdam. Bakit? Alam mo, gagraduate yan, magkakadiploma yan, magiging ganap na doktor yan, kumbaga. Makakapasok yan sa kaharian ng Diyos. At ang matuwid na tanda ng Diyos ng paghukom niya, yung pumipighati sa'yo, yung umuusig sa'yo, pipighatiin naman niya. At ikaw naman na pinipighati, bibigyan ka naman niya ng kapahingahan. Yung suffering mo sa pamimighati noong mga namimighati, maa-alleviate yon, malulunasan yon. Yun ay bibigyan ka ng kapahingahan. Kailan? Sa pagparito ni Kristo. Kaya talaga palang magbabata tayo ng pag-uusig hanggang bumalik si Kristo Doon lang tayo mapapahinga, kumbaga, na hindi na tayo uusigin. At yung umuusig sa atin, paparusahan. Tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Kaya pala naman ipinapahintulot ng Diyos yun, meron palang karunungan sa likod nun. Na yung karunungan, o nga naman, ang hustisya, na mighati ka, pipighatiin ka rin ng Diyos. Pumatay ka, magbabayad ka. Gumawa ka ng masama, merong consequence yung gagawin mong masama. And yun ang justice ng Diyos. Kaya nga, di ba sa panahon ni Moises, kung babalikan ninyo yung panahon ni Moises, ngipin sa ngipin.
Pag nanuntok ka, yung sinuntok mo, nalagasan ng 2 ngipin, ay lalagasan ka din ng 2 ngipin. Bubungian ka din ng 2 ngipin. Mata kung mata. Kaya buhay kung buhay. Kaya po ang hustisya, kung ano yung ginawa mo, ini-inflict mo sa kung kanino man, yun din ang i-inflict sa'yo. Yun ang justice Yun ang katarungan. Pinighati mo yung mga lingkod ng Diyos. Mapipighati ka naman pagbalik ni Kristo. At yun namang pinighati mo, yun naman ang bibigyan ng kapahingahan. Yun naman, sila naman ang magpapahinga at ikaw naman ang mapipighati. Ikaw namang uusig at mamimighati. Yun ang justice ng Diyos Yun ang matuwid na paghukom ng Diyos. What you have done to others will be done to you. Kaya nga ang sinasabi, di ba? Do unto others. Ano yung sinasabi nilang golden rule? Sabi pa nga nila, do unto others. Yun ang sabi kasi sa Biblia what you would like others to do unto you. And do not do unto others what you would not like others to do unto you. Di ba sabi dun sa 7:12 ng Mateo, therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophets. Maawa ka, kaaawaan ka. Magpatawad ka, patatawarin ka. Mamighati ka naman. Pipighatiin ka din. At yung pinighati mo, dahil sa pamimighati mo, maaawa ang Diyos doon. Magiging dapat yon. Ikaw na namighati, hindi ka maliligtas. Pero yung pinighati mo, yung biniktima mo, yung inapi mo, malaki ang chance noon na maging dapat sa Diyos. That is God's justice. Yun ang matuwid niyang paghukom. Katunayan, 1:28-29 ng Filipos. At sa anuman, ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. Habang ikaw pala inaaway nila, habang pinag-uusig ka nila, dinadagdagan nila ang tanda ng kanilang kapahamakan. Datapwat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. They are heaping for them signs that they will be punished or they will perish. They will be lost, sabi nga ng kapatid na Eli. To the contrary, kaligtasan naman para sa iyo. To them, an evident token of perdition, but to you, of salvation and that of God. Kaya po, alam nyo, sinasabi yung huwag kang matakot sa kaaway, huwag kayong matakot dun sa pamimighati. Hindi ka dapat matakot sa pag-uusig Kasi habang pinag-uusig ka nila, nadadagdagan ang palatandaan ng iyong kaligtasan. At nadadagdagan naman ang palatandaan ng kanilang kapahamakan. Sapagkat ang wika, sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaya pala, kagaya ni Kristo, nagtiis tayo. Yung pagtitiis natin para tayong, para na din tayo nung nakikipagtiis kay Kristo. Sapagkat sa inyo ang wikay ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya. Kung nananampalataya ka, hindi ka naman nagtitiis, hindi pwedeng ganun Kasi alam nyo po, ang pananampalataya, may kasamang pagtitiis. At isa sa titiisin mo, yung pamimighati ng mga kaaway ng pananampalataya. Kasi may kaaway ng pananampalataya Kaya nga, salamat sa Diyos, nakakapagtiis pa tayo, mga kapatid, sa tulong at awa ng Panginoon. Di ba kasi alam natin, dumadating yung pagkakataon na hirap ang loob mo. Di ba merong ganun? May mga pagkakataon, parang sasabog yung dibdib mo sa kaapihang inaabot mo. Parang, minsan nga, lalo na pagka, alam nyo, totoo po yun Dati, pagka pinagmamasdan kong nahihirapan ng kapatid na Eli, dahil doon sa ginagawa ng mga kaaway na mga sobrang panggigipit, sobrang pang-aapi, sobrang pang-uusig na alam mo namang wala namang ginawang masama sa kanilang kapatid na Eli. Yung mga pinag-iimbento ng mga kaaway, mati mga kaso, minsan, parang di ba, parang nararamdaman mo, parang may nararamdaman kang sobrang kaapihan. Parang, minsan ganun, parang hindi lang naman kayo may mga kakilala. Parang, kaya nga minsan, mahirap na lang. Kasi may mga chances na ganun. Madaanan mo yung, sabi nga sa akin ng isang kakilala ko na sabi sa akin, pare, madali lang yan. Sabi ko, wag. Hindi yan ang aming pananampalataya. Ang aming pananampalataya,
Eh, di ba talagang, kasi tama yung sinasabi ng Biblia eh. Hindi naman tayo tinawag para sumampalataya lang kay Kristo. Kung sumasampalataya tayo, yung pananampalataya, may kasama po na pagtitiis. Kailangan natin yun, mga kapatid. Sabi ng Biblia, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Eh kung alang-alang kay Kristo, nagtitiis ka, napakagandang dahilan ng pagtitiis noon, mga kapatid, kung alang-alang kay Kristo. Na halos maubos mo yung labi mo sa pagkagat, halos hapitin mo ang hininga mo sa buntong hininga, halos mabali ang balikat mo sa pagkikibit-balikat. Eh kung yun nga, sabi nga ng kapatid na Eli, meron nga nagtitiis dahil sa babae. Di ba? Sabi noong nagtitiis ng dahil sa babae, ano daw? Kahit libong dusa ay hahamakin, kung ikaw ang magdudulot, ay ligaya sa akin. Biro mo, babae lang yun, ha? Babae lang yun. Yung isa naman, lalaki. Kahit na ilang, bundok, kahit ilang tinik, tatapakan, sabing gano'n, kahit ilang dagat, tatawirin, para lang sa lalaki. O yung isa, para naman sa babae, di ba? Kung kantahin mo naman yun, kumbaga, dahil naman kay Kristo. Na kung dahil kay Kristo, kahit na anong sakit, parang kahit libong dusa ay hamakin, dahil kay Yesu Kristo ay ligaya sa akin. Di ba mas masarap kantahin, mga kapatid, ano? Yung makapagtiis ka dahil kay Kristo. Talaga naman nagagawa ng tao yun para sa mahal niya eh. Nagtitiis, meron nga, nagkakagat ng labi. Minsan nga, tinurotot na dahil sa pagmamahal dun sa babae. Talagang tinitiis niya yung kahihiyan, tinitiis niya yung lahat dahil sa pagmamahal niya sa babae. Kung dahil sa pagmamahal mo kay Kristo, dahil sa iyong pananampalataya na may kalakip na pagtitiis, nagpapatuloy ka, lalong napakagandang dahilan para tayo ay makapagbata, mga kapatid.